Dati hindi ko magets kung bakit kinakain ng mga tao yung mga wild animals or kahit yung aso. Pero ngayon, parang nagigets ko na rin sila kasi ngayon lang nakakita ako ng ahas. Medyo malaki na rin siya, 1 metro na rin. 1 metro mahigit na. Tapos tumaba na rin, di ba? Siyempre, ahas na yun eh. Di na siya mukhang bulati ba? Kasi dati nakakita ako ng ahas, yung mga maliliit lang, parang bulati lang. Pero siya talagang ahas talaga, laki. Tapos yung excitement mo na makakita ng ahas na ganyan, nabihira mong makita. Tsaka yung moment kasi na sa una maririnig mo lang, ganyan, maririnig mo lang siya sa tenga mo. Nagtaka nga ako bakit wala namang hangin pero bakit parang may tunog hangin. So yun, tinignan ko talaga kung ano yun. Tapos yun, na-realize ko nga na ahas siya. Iba yung feeling eh, yung excitement. Parang feeling mo ang wild mo rin. Feeling mo, nakaka-thrill ba? Yung iba yung excitement talaga. Thrilling. That's why I followed it, you know. I tried to video record it. Kasi minsan lang yun eh, baka hindi na nga ulit ako makakita eh. Tsaka sign kasi siya para sa akin. Kasi Year of the Dragon ako. At sa tingin ko magandang sign talaga yung nakakita ko ng ahas. And I can't wait for that opportunity to come, whatever opportunity it is. Yun. So, bakit nga ba kinakain sila ng mga tao, no? Kasi ikaw ba naman, makita mo yung isang bagay na bihira mo lang makita, tapos makonquer mo siya. Kumbaga sa mga dragon, napatay mo yung dragon dahil sa sobrang dami na niyang damage na nagawa sa bayan nyo, tapos bibihira nyo lang siya makita. Tapos imagine ikaw yung nakapatay, di ba? Para kang pumatay ng most wanted na criminal, di ba? Tapos nakain mo pa siya. So, ganun yung naiisip kong dahilan kung bakit ang dami pa rin kumakain ng ahas ngayon, ang dami pa rin kumakain ng aso. Sa dinami-dami ng makakain, di ba? Kinakain pa rin nila yung mga hayop na yan. So, yun. Kaya nagtataka ako minsan at natatakot ako. Paano kaya pag nawalan tayong pagkain, di ba? Or sabihin natin nagkaroon ulit ng kalamidad. Mawawala lahat ng moralidad ng tao. Mawawala lahat ng good values. Mawawala lahat ng ethics. Magrarayot mga tao. Kasi nakita na natin yun, di ba? COVID. Magkaubusan ng toilet paper sa Amerika pa lang. Talagang wala silang utak doon eh, no? Pagdating sa mga ganyang bagay. Walang tao-tao pag nagkaroon ng kalamidad, nagkaroon ng crisis. Yan, kaya takot na takot ako. Pag may nangyari ulit na sabihin natin mas malala pa sa COVID. Kasi yung COVID wala pa yun, di ba? Sobran lang tayo sa fear mongering sa balita. Ilang percent lang naman ng sangkatauhan ang naapektuhan. Pero tignan mo yung epekto sa ekonomiya. Tapos sa behavior ng tao, sa utak nila. Na-stress talaga. Kaya natatakot ako ngayon. Lahat tayo nararamdaman natin yun, di ba? Nararamdaman natin na parang may mangyayari ulit. Ako mismo, bago pa mag-COVID, college pa lang ako nun. First year college ako, sa first course ko, talagang may signs na nun eh, bago pa magka-COVID. Na-stress na ako. Halos hindi na ako pumasok kasi feeling ko talaga may mangyayari. Tapos noon pa lang, mga I think May. Kasi May yata nagsimula yung COVID eh, di ba? May na yon. Tataka na ako bakit may naka-face mask na sa jeep. Wala naman akong balita sa COVID pa. Ganyan. Tapos, bago pa yon, doon na-stress na talaga ako. Hindi ko na alam yung gagawin. Bakit parang nawawalan ako ng gana pumasok. Kasi feeling ko talaga may mangyayaring negative.
At ngayon nga, nararamdaman na naman natin yan. Parang may mangyayari ulit. Fresh start pa lang, di ba? First 2 months pa lang ng 2024. Parang may mangyayari na ulit na hindi natin maasahan or may nararamdaman tayo dito sa loob-loob natin, sa guts natin. Pero hindi natin alam kung ano yun. At yun yung nakakainis dyan. Kasi alam mo sa feeling mo na may mangyayari pero hindi ka nakakapag-prepare kasi wala kang pera. Hindi nakakapag-prepare, hindi ka nakakagawa ng plano. Hindi ka nakakabili ng mga dapat mong bilhin na essentials for emergencies. Yung mga survival supplies. Meron ako nabiling tent, meron ako nabiling bag, traveling bag. Kung sakaling kailanganin namin bumiyahe. Pero sa akin lang yun. Ewan ko sa mga papa ko, sa mama ko, sa mga kasama ko sa bahay kung anong pwede nilang bitbitin. Pero stress na kasi sila eh. Stress na sila sa buhay. Paano pa kaya kung idagdag pa nila yung stress ng ganon, yung feeling na may mangyayari ulit. Kaya ako, tinatanghali na ako palagi gumising, alas 9 na. Kasi dinidistract ko na lang yung sarili ko sa mga material na bagay. Nanonood ako sa YouTube. Tinitignan ko yung mga gusto kong bilhin. Siyempre yung emergency preparedness, yung survival, kung paano ka magbe-behave. Halimbawa, sa syudad ka napadpad tapos biglang nagkaroon ng riot, biglang nagkaroon ng event na cataclysmic. Tapos lahat ng tao nagkagulo-gulo. Kasi yung government, siyempre, magiging sketchy na naman yan. Hindi mo alam, yung mga pulis, huhulihin ka ng walang dahilan. Kaya ayun, pinag-aaralan ko lahat kung ano yung gagawin. Kung paano ka tatakas kapag merong humuhuli sa'yo. Yung simpleng pagliko sa mga dapat mong paglikuan. Kung siyempre nasa building ka, marami kang buildings na madadaanan. Or nasa loob ka ng building tapos may humahabol sa'yo. Siyempre, kung di pa nila gaano nakita yung mukha mo, at malamang sa malamang hindi pa nila kabisado yan dahil nga first time ka nilang i-comprehend, di ba? So ayun, habang hinahabol ka nila, lumiko ka ng lumiko, sabi nila. Tapos, kapag talagang hindi ka nila makita ulit, dun ka biglang magpapalit ng damit. Or kung pwede, hubarin mo lang yung damit mo. Kung may pangloob ka, yun yung makikita nilang bago. So, habang iniwan mo yung damit na natatandaan nila sa'yo, kung halimbawa nakakulay yellow ka, tapos yung damit na panloob mo is kulay white, sa tingin mo ba, makikilala ka pa nila kapag hinahabol ka nila? So, yun, bihira na, di ba? Bihira ka na nilang makita ulit. Yun, basic changes in appearance lang na napaka-importanteng matutunan nyo kapag may humahabol sa inyo. Ano pa? Siyempre yung manners, kapag may humahabol sa'yo, siyempre normal na kabahan ka, di ba? Magpanik ka. Kaya siyempre, kapag may humabol sa'yo, tapos diba natanggal mo na yung damit mo, napalitan mo lang yung appearance mo, ganyan. Siyempre dapat din palitan mo rin yung attitude mo. Hanggat maaari, kung confident ka na hindi ka nila nakikilala, edi huwag ka nang magpanik, di ba? Lakad ka lang normal. Yan, join the crowd. At yun, isa pa yun, kung may crowds kayo, kung may crowd kayo nakikita, kung maraming tao nagtatakbuhan, nagpapanik, humalo kayo doon, di ba? Hanggat maaari, gamitin nyo yung pamamaraan ng zebra para hindi sila kainin ng lion. Humalo kayo sa karamihan. At yun, hindi natin alam kung ano ulit mangyayari. Meron yung term kasi na yun eh. Mayroong term na kumakalat ngayon sa social media na nalimutan ko kung ano yun. Kapag sinabi mo yung term na yun, ibig sabihin kasi nun, yung nagkakatotoo yung pinaniniwalaan ng karamihan.
Kumbaga namamanifest ng sangkatauhan kung ano yung nangyayari sa paligid ngayon. Kagaya nung sa Mexico, yung mall doon, imbis na mga kabataan lang na nagkakagulo, nag-riot, ginawa nilang angels daw, tas mga higante daw yung nagwawala doon sa mall. Ang daming naniwala. I-check nyo yun, i-search nyo yun. Last year lang yata yun, last year lang yata yun. Nagtataka ako bakit ganun na ba kalakas yung fake news, ganun na ba kalakas kumalat yung fake news na paniniwalaan ng sangkatauhan or ng karamihan. Yung detalye ng isang event na hinalo lang naman ng kung sino man doon, no? Tapos pinaniwalaan na nila kaagad na angels daw, napaka-gullible na ng mga tao dahil sa sobrang dami na nangyayari, pinaniniwalaan na nila lahat. Ganun yung epekto ng gobyerno nung panahon ng COVID. Yung fear mongering na ginawa nila sa atin. Na pinaniwalaan natin kahit walang basihan. Basta gawin mo lang, magpa-inject ka lang. Ngayon, yun yung epekto nun. Sinabi lang ng isang tao na may demonyo dun sa mall, na may higante sa mall, pinaniwalaan na nila. Kahit mga kabataan lang naman yun na nagwawala. Sa Mexico yun. Kaya yun. Grabe. Yun, 'di ba? Bumalik lahat ng alaala ko sa isang ahas lang. Kung bakit kinakain sila ulit ng tao, kung bakit kumakain yung mga tao ng mga bagay na hindi mo inaasang kakainin nila. Kahit na ngayon pa na napakarami pa namang makakain. Kahit ngayon pa na napakarami pa namang paraan para kumita ng pera, bakit ganun? Bakit nila kinakain yun, 'di ba? Yun yung isipin niyo palagi. Na ngayon pa nga lang, 'di ba? Ngayon pa nga lang. Ngayon pa na magaan pa yung sitwasyon. Kung ano-ano nang kinakain ng mga tao. What if dumating pa kaya yung point na sobrang lugmok na nila, wala na silang makain, wala nang matrabaho. Tignan natin, survival na yan. Wala nang moral ethics na magaganap. Wala nang good manners. Sigurado yan. Lalabas yung kahayupan ng mga tao. And I hope I'm wrong. No? Sana pag dumating man yung kalamidad na yan, na nararamdaman nating lahat, sana hindi natin ma-manifest yun, no? Kasi parang totoo talaga yun eh, yung kung ano yung pinaniniwalaan ng karamihan ngayon, siya yung nangyayari. Halimbawa yung zombies, parang tinatanim sa isip natin, di ba? Ang dami ng movies niyan, zombie apocalypse, ganyan. Kahit hindi natin maisip ngayon kung paano siya talaga mangyari, kung paano nagkakaroon ng zombie, kung anong scientific basis, di ba? Hindi natin iniisip yan noon, pero ngayon tignan mo, ang dami mo nang maiisip na paraan kung paano magka-zombie. Alam mo yung point na kung ano yung pinaniniwalaan ng tao habang tumatagal, nagkakaroon siya ng scientific basis, nagkakaroon siya ng reality na kung saan kayang-kaya natin siyang i-manifest sa realidad natin. Kaya yun, nothing is impossible talaga. Positive man yan o negative. Kaya, at isa pa yun, siyempre nasa Bible din na pagmamayari tong mundo natin ng masamang entity, sabihin na natin, di ba? Huwag nating sabihin yung pangalan niya. Pero sinabi nga sa Bible na pagmamayari niya to, at balang araw gagawa ang Diyos ng bagong mundo kung saan siya na yung nagmamayari, na walang gulo, na walang kasamaan. Kaya ngayon, magtitiis tayo na meron pang kasamaan sa mundong to dahil pagmamayari talaga to ng kasamaan eh. Wala tayong magagawa dyan. At
mas marami pang chance, mas malaki pa yung chance na may mangyaring kasamaan kaysa magkaroon ulit ng bagong himala. At yun nga rin yung nakalagay sa Revelations, di ba? Kung saan hindi na pupunta si Jesus Christ dito para magligtas, kundi para mang-judge, para pumatay, para kunin yung mga taong naniwala sa Kanya at parusahan yung mga taong hindi naniwala sa Kanya. Kaya, yun, kung may negativity ka man nararamdaman ngayon, kung may nararamdaman ka man na paparating, kalmahan mo lang, pag-aralan mo lang, paghandaan mo lang. Kasi darating tayo dyan. At mas mabuti ning handa. Kasi sabihin nilang, okay lang sabihin nilang baliw ka ngayon. Bakit hindi ako nakikisalamuha sa mga tao? Bakit hindi ako nakikipag-usap sa ibang tao? Okay lang sabihin nilang baliw ako. Okay lang sabihin nila akong walang alam. Basta tignan natin. Pag dumating yung kalamidad na yan, Diyos lang nakakaalam kung paano ako naghanda. At kung paano ako nagdasal sa Kanya, kung paano ko hiniling yung mga dapat kong malaman. Diba? Ngayon, sa edad kong to, diba? 23. Yung mga kaedad ko, bising-busy na sa buhay. Bihira na nga silang humawak ng tirador. Bihira na silang mag-asam na magkaroon ng airgun para mag-hunting. Ganyan. Alam mo yung basic skills para mabuhay ba? Hindi yung economical basis, kundi yung survival talaga. Yung skills na ganun, parang hindi na nila maatim na pag-aralan yung mga bagay na ganun. Kaya, nagtataka ako. Lalo na sa pagdating ng COVID. Bumabalik pa rin tayo sa COVID no. Pero yun,